sa kanyang harapan. At salamat kay God at naibigay na naman po natin sa kanya ang time na dapat mapunta sa kanya. At salamat din kay God at ginawa niya tayong priority. Kaya ibalik din po natin ito sa kanya. Gawin din po natin siyang priority sa ating buhay. Hanggang sa atin mawala ng hininga. So, pagkamat muli tayo magbabalik sa pangalawang buhay, kung tayo totoo magpapasakop sa kanya, kay God. Now, balikan lang po natin yung naging preaching noon ni Pastor Bernard, yung builder, about sa church. So, pinakita dito sa atin ni God na dapat maging humble tayo. Itong panambahan niya ay hindi natin pag-aari. Ito yung pag-aari ni God. Pinamamahalan ng po ito ni Pastor Bernard. Akibat tayo mga workers niya. But dapat tayo lahat ng workers ay maging makatotohanan ng maging workers po niya. Kasi ang sinisik po natin dito ay ang kaligtasan na bumula po kay God. Now, kung hindi tayo maging makatotohanan magpapasakot sa kanya, useless po ang ginagawa po natin ito. Now, at doon naman sa naging insight po ni Pastor Irene, Jesus the great I am. So, magiging dakilang Diyos ni God sa atin. So, ayun, at ang ibigay po ni God sa atin ay bakit ito na ibigay sa atin ni God? Ito lagi po kasi pinabanggit ko sa prayer. Una, Jehovah Rapha. Pangalawa, Jehovah Jireh. Pagkaman doon, pinabanggit ko doon, ano kaya kahulugan ito na Jehovah Jireh na doon? Nang tayo ay binigyan ng taas na naman po. Salamat kay God. Pinayin naman po tayo rito. Ang kahilingan ko kay God, minsan nagtok ako rito, nakaramang na buwan. Lord, sa walang araw, ay gagamitin niyo ako maging preacher. Naibigay ni God. Pangalawang kahilingan, Lord, once na bumalik ako ng Pinas, ipulay ba ako kahit maliit na para makapaghikayat, makapaglapit din pa ako ng mga kaluluwa sa inyo. Pangatlo, inihiling ko ng ating mga kapastoran, Sister Dorothy, Pastor Bernard, Pastor Irene, ang ating kailangan. Anong kailangan ko? About sa pagtutok ng English. But ang kakahinaan ko ay magiging kalakasan ko kay God. Glory to God. Ako yung mumulti po sa pagtutok ng English. International po nakakamira ito. Sa mga nanonood, may mga ibang lahi na po. Ibig sabihin, ang pagiging Diyos ni God, lahat ng sulok ng mundo na dudul si God. Meron tayong sa katawa Pres, Sister Dorothy, Marisha, Adin, Kenya. Oh, asan ka pa? Kayo na tayo, di ba? Magiging international. Sa mga nanonood, ay i-focus lang niyo po. Huwag kayo tumingin sa akin. Paliwala po ako. Basta tumingin kayo sa magiging insight ni God. So, ano ba ang magiging positibong mensahe ni God sa atin? But, una sa lahat, Lord, maraming salamat. At tinayo naman po ninyo ako rito sa inyong panampakat. Lord, maraming salamat sa kapatawaran na nilinis nila po ang aming mga puso at tuluyang alisin ang mga talikala sa aming puso na tuluyang makapagpalapit po sa inyo ng totohanan. Wala pong maging hadlang, sabi nga doon sa pinagawa niyo kay Moises sa tabernakulo, ay dapat alisin yung mga nakakasagaban, maging banal yung tabernakulo. Itong sambahin mo ay isang tabernakulo sa panahon po namin ngayon. Kaya dapat maging makatotohanan po kami sa paglapit po namin sa inyo. Kasi maramdaman po namin ang presensya. Kanina pa lang po ay naramdaman po namin ang presensya niyo po Lord at Holy Spirit nag-work po sa amin. Maraming salamat in this name at maraming salamat sa panguna niyo po sa akin. Lahat ng mababanggit ko ay yun na naayon sa ipabangkit ng Holy Spirit sa akin. So patuloy niyo ang pangunahan hanggang sa matapos po ang pang-insight babahagi niyo po sa akin.
Maraming Jesus name. Amen and amen. Now, proceed po tayo sa ang binigay po ni God na sa atin ay Jehovah Rapha. So, dako lang po tayo sa sa SIP. Jehovah Rapha provide. Ayun, okay. So, the Septuagint is the great translation of the Hebrew Scripture Old Testament and used by the early church. The Septuagint is also called the translation of the 70 because tradition states that the Septuagint was translated by 70. The early Septuagint translation into the Greek gives the meaning as the Lord had said. One Latin version of the Christian Bible rendered the name in the Latin as Dominus, but by this, the Lord sees Tagalog para masaya. Ang unang pagsasalin ng Septuagint sa Griego ay nagbibigay ng kahulugan bilang nakita ng Panginoon. Nakikita ba tayo ng Panginoon? Absolutely. Isang Latin ng version ng Kristiyanong Biblia ang nagsalin ang pangalan sa Latin bilang Dominus Vidi. Nakikita ng Panginoon. Now, punta tayo sa John 8:56. Your father Abraham rejoiced to see my day. So it was glad. The root word of the name Jireh literally means to see. Yet, put together the compound connection means to provide, knowing that what he saw in the spirit realm affected his actions. John 5:6 Tagalog. Ang inyong amang si Abraham ay naggalak na makita ang aking araw at makita niya ito at natuwa. Ang salitang ugat para sa pangalang Jireh ay literal na nangangahulugang makita. Ngunit kapag pinagsama-sama ang kampalang koneksyon ng mga nangangahulugang magbigay ang pagkakaalam na ang kanyang nakita sa spiritual na karya ay nakaapekto sa kanyang mga aksyon. So dahil nga sa ipinakikita ni God kung paano magiging Diyos si God sa kanya, ang anumang ipinag-utos ni God sa kanya ay kanyang pinupad ng walang pag-aalinlangan. Dito tayo sa mensahe ni God. The powerful names of God, Jehovah Jireh. The power name of God, Jehovah Jireh, that the Lord are provide. Genesis chapter 22, 1-18. The first compound connection we will talk in the name is the name Jehovah Jireh. This means the Lord will provide. Pino-provide ba tayo again? Absolutely. The book of Genesis provide the background of the revelation of this name. Genesis 1, chapter 1, 2. Now it comes to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then I said, Take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land Moriah, and offer him the firstborn offering on one of the mountains of which I shall tell you. Anong undas pa ginawa ni Abraham? Undas pa ginawa ni Abraham ay ang pagsunod. Yes, pagsunod. Ang unang
So, dinala ni Abraham si Isaac at naganda. Ayun, at tungayan po natin yung picture. So, parang walang saysay. Kung tatanungin natin, bakit ganun si God? Parang walang saysay si God dahil kung babalikan natin ang naging karanasan, naging pinto ni Abraham, pinangakuha siya ni God eh. Ibiblis si Abraham sa pamamagitan ni Isaac. Di ba dalawa sila magkapatid? Sa una doon sa naging katulong ni Sarah. Ibiblis si Abraham sa pamamagitan ng Isaac. So, ang tanong, bakit naisip ni God ialay ni Abraham yung anak niya kaysa isa niya anak? Dito, pinaunawa ni God kung paano susunod si Abraham sa kanya. So, sinusubok ni God si Abraham na tumalima sa kanya. At ito ang nagawa. Parang walang saysay na ang Diyos. Walang darating kung hindi ito unang nakatanggap ng kanyang banal na pagsang-ayon. At kung sinang-ayunan niya ito, dapat siya ay may banal na layunin. So, ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. Matapat siyang sinunod ang pinag-uutos sa kanya ni God. And then, si Abraham ay sa gitna ng kakilakilabot na pagsubok, kinarap niya ang pagpili sa pagitan ng pagpapala, ng mga pagpapala na nais ng Diyos na makita kung alin ang pipili. So, dapat sinunod niya ang inuutos sa kanya ni God na walang pag-aalinlangan. Nag-iisang anak lang po si Isaac. Subalit ito'y ginawa, sinunod ni God. Sinunod ni Abraham dahil sa pamagitan ng takot niya kay God. At higit sa lahat sa pananampalataya niya sa God. Dito papasok yung faith with action. Kapag may faith at wala tayong pag-action, useless ang lahat. May pag-action tayo na walang pagpaniniwala kay God, useless din po ang lahat. Dapat mag-combine. Ito ang nangyari sa ginawa ni Abraham. Punta tayo sa James Santiago. Every God gives and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights when moment. There is no variation of shadow of turning. God wanted to know if Abraham wanted to his most position and simply worship and giving with a heart is exactly what Abraham did. So yun, nais malaman ng Diyos kung binitawan ni Abraham ang kanyang kaisa-isang pinaka-aari niyang anak. At aalay niya kay God. So, hindi na dalawang isip si Abraham at ito'y sinunod niya. At ito'y dinala. Nalaman nila ay dinala ni Abraham doon sa pinag-aatas sa kanya. So, punta tayo sa James chapter 22, 3 and 4. Si Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men. So, and Isaac his son and split the bone of offering and arose and went to the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted his eye and saw the place of Jesus. Anong dapat ginawa ni Abraham? On the spot, sinunod niya ang inaatas ng Holy Spirit sa kanya at panaginip. At inihanda niya, dalawa niyang analay, mag-isisa, at pumunta sila doon sa pinapupuntahan ni God na bundok. And then, a part of all, and then, dito papasok ang
In fact, notice of the verbs rose, salad, took, speak, arose, and went, they all indicate in the immediate response. So yun naging tuloy mo sa kanyang puso, walang katanong-tanong on the spot. In-apply niya ang yung pagiging masunurin niya kay God. On the spot, kung nagtimuro sa kanyang puso, yun takot niya kay God. Dahil once siguro iniisip niya once na hindi siya sumunod, paparusahan siya ni God. So nais malaman ng Diyos kung bibitawan ni Abraham ang pinakamahalagang pag-aari niya. So, then, Genesis punta tayo sa so, yun hindi natin mali yung mga picture. So, Genesis 3 to 4 siya ay Genesis Genesis 22 5 And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad of where I will go yonder and worship, and we will come back to you. Notice Abraham speak that Isaac will be put down back down the mountain. So inisip ni Abraham na papalit silang dalawa. Paano nangyari? Gaya ng mensahe ito, sa susunod ng mensahe, ay sabi ni Abraham, ipuprovide. Nung nagtanong dito papasok yung Hebreo. By faith, Abraham was tested offered the Isaac way, and who had received the promise offered by his only begotten son, whom it was said, in Isaac your seed the could concluding that God was able to raise up even from the dead. What's the also received and forgive figurative sins. People want to give up on the simply because the scenarios don't make sense, and everywhere walking away from manifestation of the God. His name is their lives. So, sa pagsunod ni God ni Abraham ay nasa gitna ng kakalabot at pagsubok, subalit ito'y hinarap ni Abraham. So, gaya rin sa akin, may pagsubok sa atin na nais natin mapagtagumpay. Subalit nagdadawang isip tayo na ito'y isagawa natin o ito ang harapin natin. So, ibig sabihin, wala tayong pagtitiwala kay God. So, kung tayo may mga pagsubok, ay dapat natin harapin ito at pagpatagumpayan po natin, kagaya po na ipinabatid ni God kay Abraham, at pinakita ni Abraham kung paano siya sumunod kay God. So, Abraham ay nasa gitna ng kakilakilabot at pagsubok, tinrak niya ang pagpili sa pagitan ng pagpapala at ng pagpapala na nais ng Diyos na makita kung alin ang pipiliin niya. So, pinili niya ay yung ibigay niya on the spot ang kanyang anak. Hindi sila nagdalawang isip. And then, Santiago 1:17. John 4:8. So, has my commandments and seeketh them it is he who loves me, and he who loves me will be loved by Father, and will love him and manifest myself to him. Then,
Yun ang nakataglay ng ating mga utos at tinutupad nito ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig na akin ay iibigin ng aking ama at iibigin ko siya na ihahayag ko ang aking sarili. Unahan natin, si God. Pangalawa, si Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Sinunod niya ang inuutos ni God. Anong ginawa ni Isaac? Sinunod niya ang inuutos ni Abraham sa kanya. So, hindi sila hindi ang dalawa, hindi nag-Kristo kung ano ang dapat nilang gawin. Subalit, sinunod nila. Si Isaac nagtatanong kung bakit sila pupunta. Doon sa pinunta nila ay, yun, dito papasok yung, hindi natin may plus yung mga picture. Dito papasok yung sa altar. Ayun po sila. Dito sede. Ayun. 22:7. Ayun. Isaac sa altar. Pagkatapos ng lehitimong ni Isaac, tinanong ni Isaac, Genesis 22:7. Tingnan mo ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang bordero na handog na susunugin? Sumagot si Abraham ng may pananampalataya. Genesis 22:8. Aking anak, ibibigay ng Diyos sa kanyang sarili ang bordero handog na susunugin. Kaya nagsama silang dalawa. So naniniwala pa rin si Abraham na hindi ipatutuloy ni God yung ialay niya ang kanyang anak. Dahil nga malinaw, si Abraham ay may pananampalataya. Genesis 2, ang aking anak ibibigay ng Diyos sa kanyang sarili ang kordero. So siya magbibigay mismo ng kordero, ihahain ni Abraham at ni Isaac. So dito papasok yung pagtitiwala ni Abraham. Ang pinakamahalaga rito ay natupad niya ang inaatas sa kanya ni God at natupad din at napagtagumpayan niya na walang pag-aalinlangan na nasundin ang niluloob ni God sa kanya ang kiali ang kanyang mahal na anak. So, baka napagtagumpay nila at dito papasok ang dito na papasok. Tingnan nyo kung matitingnan natin. Dapat may karapatan magreklamo si Isaac. Subalit hindi siya nagreklamo sa ama niya kay Abraham. Kung sa niya sinunod, subalit sa kanyang mga bata, tatanong na siya, may isip na, ako ihahandog. Ako, lalo nung pinahiga na siya. So, wala siya naging complaint. So, ang papasok nito, sinunod ni God, ni Abraham, ang uniutos ni God sa kanya, si Isaac ay sinunod din ni Isaac yung inuutos ng ama niya si Abraham. Tayo kaya makakasunod sa mga pinag-uutos sa ating God. Amen. Kasi ang sinisip ko natin ito ay kaligtasan mula kay God. Pangalawa na lang po yung mga blessing. So, yan pinakikita kung paano naging masunurin si Isaac. Dapat maging isa-active po tayo kay God. So, yun. Papasok dito ang Genesis 22:9. Ayan. Ito itinatarap na po. At dito, papasok ng sapagkat ngayon ang laman ko, ikaw ay, ayan. Dito. For now, I know that for God says you have not withheld your son and your only son from me. That God knows already before Abraham lived it. And the night before Abraham woke up 3 days earlier, they started out on his journey. Didn't God knows? So, ito makikita na kung yung pinag-uutos ni God sa kanya ay tutok din ni Abraham. At ito'y nagkagumpay sila sa pagsubok kay Abraham na tinupad niya po ang pinag-uutos sa kanya na i-alay si Isaac, subalit ito'y pinigilan ni God. Why did it become man? Dito na papasok si Lord. May minsan si God na
Magagawa ng tao ang nagawa ko. Nung siya nagkatawang tao, hindi naging Diyos. Pagkamat siya 100% Diyos, 100% tao. So, ang pinaniniwanan niya, nung nagkatawang siya tao, ay magagawa ng tao ang ginawa niya. Pag-iigitan pa. Pinatunayan na ni Abraham. Noon, existed na po si Lord Jesus Christ. Yung kausap niya, si Jesus Christ mismo kausap ni Abraham. Now, ibig sabihin, hindi pa dumating si Lord Jesus Christ bilang tao sa New Testament, nagawa na ng tao yung dakilang pagmamahal ng tao kay God. Sa pamagitan ng pagsunod ni Abraham, nag-ialay niya ang kanyang anak. Gaya ng ginawa ni Lord Jesus Christ, bumaba siya rito sa lupa para sa ating mga kasalanan. Bagamat doon kay Isaac hindi ipinatuloy ni God na i-alay ang kanyang anak o hindi niya pinabayaan masaktan, doon pinakita ni Abraham kung paano may takot si Abraham kay God at sundin ang mga pinag-uutos niya. Dito papasok yung faith with action. Then, salamat kay God. Dito rin binabanggit ni God sa mensahe niya, mas mapalad yung mga taong nagbubuwis ng buhay na walang pag-aalinlangan. Makakatiyak silang may silid sa atin, sa kanyang kaharian. So, nasa mensahe po yan ni God. So, mapalad yung mga nagbubuwis ng buhay. Marami na nagbubuwis ng buhay sa ating kapwa. Yun, ganyan. Punta tayo po sa yun, proceed to love high praise and who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points content was we are yet without sin to Jesus and sympathize with because of He has done through everyday person, through except for sin. So, walang kasalanan si God, pero binigay sa atin ni Lord Jesus Christ ang kanyang buhay para sa ating kasalanan naman. Genesis 22:13-14. Then Abraham lifted his eyes. He looked and there behind him was a ram up and take by his horn to Abraham with took the ram and offer up for offering instead of his son. So dito papasok yung mensahe ni God ni Abraham kanina kay Isaac. Bibigay ni God ang kanyang ang iaalay niya sa kanya, sarili niya. So bibigyan na yan ang sensigan ng kordero, at kapalit ni Isaac. So doon papasok na magbabalik ang dalawa doon sa dalawang alalay niya na iniwan nila sa bundok, sa baba. So ibig sabihin, dalawa silang bababa muli. So ibig sabihin, naniniwala pa rin si Abraham na hindi papayagan ni God na tuluyan, ialay niya ang kanyang bugtong na anak. At halinaw na ibibigay ni God, si God magpuprovide ng kanyang may isla sa alay sa pamagitan ng kordero. So naganap na po yung binanggit ni Abraham kay Isaac. So, John 1, ang ating 1, yun, Abraham, then open the answer, yes. Nasagot? Genesis 13, at basahin lang po natin itong so, basahin muna tayo ng 1:56. Ang iyong amang si Abraham ay nagalak na makita ang aking araw at nakita niya ito at natuwa. Ang salitang ugat para sa pangalang Jaira ay literal na nangangahulog ang makita, ngunit kapag pinagsama-sama ang tambalang koneksyon ng nangangahulugang magbigay ang pagkaalam ng mga pakita niya sa espiritual na larangan ay nakaapekto sa kanyang mga aksyon na pisikal na kagaya kaninang panimula. Ang ibig sabihin ng provision yun ay na makita ang una at ang gayon ay pinagkalobang ugat. So pagkitain at kaugnay ang provision ng kung ano ang nakita. So, kaya po natin, magkaroon po tayo ng pananampalataya na may pagsasagawa kay God. Alalahanin po natin na nababasa po ni God ang nilalaman ng ating mga puso. So,
So, handa ka bang magtiwala ng lubusan sa Diyos? Yung sariling Isaac? So, tayo ba'y nagiging Isaac? Dapat maging Isaac po tayo. Dahil ito ginagawa natin, isang uri ng pagiging Isaac at pagiging Abraham. So, ang sinisid natin ay kaligtasan, kaya tayo nagpapagal. So, dapat maging makatarungan po tayo, maging karapat-dapat tayo, at yung pagsasagawa po natin ay walang pagdadalawang isip, pag-aalinlangan na matupad po natin na makapagpasakop kay God. So, Genesis 15 to 18, yan. Diyan na yan, nabanggit natin. Yes. Loving yes. 15 to 18. Then the angel of the Lord called to Abraham second time out of heaven and said by myself, have sworn, say the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son. Your only son, blessing will bless you and multiply. I will multiply you, descendant, as the stars of the heaven and the sun, which is on the seahorse, and your descendant shall possess and gate of your enemies, and your seed of your nation of the earth shall be blessed because you have obeyed myself. Kung tayo mag-obey kay God, makakaranas ba tayo ng blessing mula sa Kanya? Absolutely makakaranas. Kasi sakti doon sa mensahe ni God. Now, tagalugpunan. Nang magkatayo ang anghel ng Panginoon ay tumawag kay Abraham at naikalawa mula sa langit at sabi sa aking sarili ay sumumpa ako, sabi ng Panginoon, sapagkat iyong ginawa ang bagay na ito na hindi mo ipagkait ang iyong anak, ang iyong isa-isang anak, pagpapala ko, pagpapalain ka at pagpaparami at pararamihin mo ang iyong mga lahi na gaya na mabituin sa langit na gaya ng buhangin na nasa dalampasigan at iyong mga anak po ay aariin ang pintuan ng kanyang mga kaaway at sa iyong bini ay pagpapalain ang lahat ng bansa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Kasama po tayo roon kung tayo susunod kay God. So, then, conclusion po tayo kung yung mamarapatin. Conclusion po. Faith with action. James 2:14. Anong pakikinabangan, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya ngunit walang magawa? Makapagligtas baga sa kanya ang pananampalataya niya? Ayun ang pinabanggit sa atin ni God. Dapat maging makatotohanan po tayo kay God na magkaroon tayo ng pananampalataya, no? May pagsasagawa. So, hindi lang po tayo na pananampalataya, nandito tayo sa church. Paglabas sa church, malayo naman tayo kay God. O kaya, pagsasagawa, ito lahat ng ginagampanan natin. Pagkas wala naman tayo pananampalataya, ay sin din po. Kaya dapat magkaroon tayo ng faith with action. Sige, tuluyang mapasa atin ang pagiging dakila po ni God sa atin at patuloy tayo ibigay sa ikisala ang kaligtasan na ang pagiging Jehovah Jireh po niya ay papasa atin. So, yun po at pagkamat may silang po ito at hindi po kumana po yung ating mga picture but sa glory to God at naway dahil sa pagiging pagawang ko lang po ay naway mag-upload po ako sa ating pagtuto. So, paliwanag po natin ang mga pinabanggit sa atin ni God. So, dapat maging makatotohanan po tayo, magkaroon tayo ng pananampalataya na may pagsasagawa. So, glory to God. And ayun po, saktong things lang, Jehovah the promises. Jireh promises. I will give you rest. I will strengthen you. I will answer you. I will believe in you. I will bless you. I am for you. I will provide you. Yes, pagiging Jehovah Jireh po niya. I will be with you. I will not fail you. I love you. Now, once na pinasa atin yung pananalig na may pagsasagawa, lahat ng mga yan ay mapapasa
atin. So, kasama po yan sa 7,000 higit na promises ni God. So, angkop po yan sa atin. So, glory to God. At ayun na po, maraming salamat. God bless. Ako po yun. Wala ko ano yung sasabihin. Hallelujah. Minervious po si Kuya Manny. Pero the only message Kuya Manny would like us to understand is that our faith should be accompanied with action. Because the word says, a faith without action is dead. Amen? So for us to experience God's abundance blessing, God's greatness, and God's power, excuse ko, ano pong pinagkakaguluhan nila dyan? Hello? Ano pong pinagkakaguluhan nila? Ha?